Welcome back to my channel! This is Faceless Raw, ang inyong pong host at maraming salamat po sa lahat ng mga mantabay dito po sa ating ginagawang FLM series. Ito po yung vlog series dito po sa ating YouTube channel at mapapakinggan nyo po dito yung mga update at yung mga magagandang bagay na ginagawa po ng ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos at may mensahe po siya sa lahat ng kanya pong mga taga-subaybay, sa lahat po ng mga nagmamahal sa kanya at sumusuporta sa kanya, sa ating pandemic hero. Siya po ay may mensahe sa inyo pong lahat, sa ating lahat of course. Pero bago muna yun, mapakinggan natin ang napakagandang mensahe ng ating pandemic hero na si Doc Francis Leo Marcos. Ay may mensahe muna siya sa lahat ng kanyang bashers. Okay, bakit wala akong salamin? Okay, kalimutan ko. Dahil ko na sinabi. Yan ha. Naku po, ang sikip. Yan, okay. So, yan, nakalagay na yung aking salamin. Okay. So, bago muna tayo magtuloy-tuloy, nais ko pong sabihin sa inyo, guys, baka naman po, nagbebenta po ako ng wipes. 80 pieces po yung nasa loob nito. Murang-mura ko lang binibenta. Mag-PM lang po kayo sa akin, mag-comment po kayo at ipapasa ko lang po sa inyo ng napakamurang wipes, no? 80 pieces po yung nasa loob. Buksan natin, tignan natin kung maganda ba talaga. Maganda po siya, guys. Eto, ginagamit namin to. Ayun, pag umaalis, pag nagbabike ako, ginagamit ko to. Magagamit nyo po ito, guys. Mura lang naman to. Ayun, sana kumuha na po kayo. Ayan, maraming salamat po. Ayan po yung ating binibenta dito sa atin pong, ayan, meron tayong binibenta. Meron tayong binibenta. Okay, so tuloy-tuloy tayo. Guys, itong mapapakinggan po natin, no, na may title na, ano ba itong title natin? Title natin, ano, uh, naigit sa inggit ang mga bashers. Ang taas nito. Naigit sa inggit ang mga bashers ni Francis Leo Marcos ng ating pandemic hero, ang ating idol Doc FLM. Yung kanyang mga bashers ay nainggit po. At dahil po sa sila nainggit, sila po ay nainggit. I-share ko muna tong i-share ko muna tong video. Guys, ito nga pala panonoorin po natin. Kailangan po ng PG. Alam niyo po yung PG, parental guidance po, no? Nais ko pong sabihin sa inyo na sa paggawa ni Doc Francis Leo Marcos ng kanya pong video na to ay wala pong, teka muna po, inaano ko yung sound. Wala pong nasaktan na mga hayop. Okay po, lahat po ng mga animals ay safe. Lahat po ng mga engkanto. Lahat po ng mga engkanto, ano ba yan? Lahat po ng mga, ano ba yan? Ba't mali-mali ako ngayon? Lahat po ng mga ng mga sinabi po dito ni Doc Francis ay pawang mabubuti po, no, at magaganda. Pero syempre, sa mga bashers, ito po ang kanyang mensahe. Okay, wag na po natin patagalin. Okay, pakinggan po natin ang ating pandemic hero, walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Yo, Yo. sorry may tumawag lang ha, pasensya na kayo at alam niyo naman na medyo busy-busy. Busy talaga si Doc. Boss, nasaan yung mga singsing mo? Abay, nandun eh. Ito, basher talaga to. Ayun na, ayun na. Oh, Umpisa pa lang yan. singsing. Oh, Mga oh. bashers, para sa inyo yan. Singsing. Oh. Mga Ano pa bashers, gusto niyo makita? Bracelet. pasok. Oh. Ay, hindi ko lang sinusuot at ako'y tinatamad magsuot. Oh. Ayan. Oh, ano pa? Oh, lumayas ka rin eh. Buisit ka. Gawa ko itong Gawa ka bagong bagong channel. channel. Tarantado. Guys, we're just having fun here, okay? So, pag napikon po tayo, talo tayo. Maging masaya lang Mm. tayo. Gina 88, Emelita Alanano, Dre Luna, good evening. Okay, ano, George Luna yan. Hapon, salamat, De Guzman. Bonsai. Idol, sa akin na lang yan, di ako tamad magsuot. Ay, ito kasi ay aking, ito, 2 karat yan, na flawless na diamond. Oo, flawless yan. Ay, may sentimental value yan. Ay, 4 na milyon yan. Uh,
Eva Regla, Jomar Abilong, Evelyn Mendoza, Luisa Clanada, Inamo, Carla Memoracion, Alona Amistad, Jun Tadeja, Sara Galyarte, ang aga-aga binabumbisit. Wala yan, hindi pinagpapapansin yan. Share muna natin yung atin live para naman para masaya. Oo nga, no? Katulad ng isang vlogging, ang aga-aga, puro basher. Iba-iba pa mga pangalan. Kakaiba mga pangalan. Share muna natin. Kakaiba mga pangalan Okay? eh. Pag-share nyo kasi, ang style dyan, Ayan, share. makinig po tayo. Tapos, to messenger. Ako Okay, own. nilalagay ko sa O FB. tapos, i-click nyo lahat ng mga nasa messenger nyo. Dapat pala Tuturuan ko kayo at marami messenger. tayong topic ngayon. Thank you, Doc. Tatapikin natin yung mga buwisit na nainis na naman ako. Bakit, Doc? Mamaya, Mamaya. bibigyan ko ng konting saglit tong si Encanto. Encanto, yan nga ba siya? Ayun pala, kaya pala nasabi ko Encanto. Parang nag-ano sa isip ko Encanto. Alam nyo ang tao. People are people. Okay, makinig po tayo, guys. Opportunity is just once in a lifetime blow. Dapat hindi nyo sinasayang yan. Unless, anak kayo ng Diyos. Yan. Pag anak kayo ng Diyos, kahit ubusin nyo yan, hindi kayo mauubusan. Bakit? Anak nga kayo ng Diyos tingnan nyo naman ako. Wala naman akong ginagawa. Diba? Nasa akin lahat. Pero magiging anak lang kayo ng Diyos kapag sinarpas nyo yung kanyang kautusan. Alam nyo, nung nasa kulungan ako, let me share you this. May lesson tayo dyan, guys, na matututunan. Makinig po tayo. At maganda po yung... Alam nyo ba nung nasa pedestal ako, nung sobrang I am on the top of the peak, sutil akong anak niya. Yes. Hindi naman ako nananalangin Hindi ako marunong mag-pray. Pero lagi akong gumagawa ng mabuti. Bakit? Ika nga, love is invisible. How can I prove my love to God? Invisible nga yan. Hindi ko naman pwede sabihin, Panginoon, mahal na mahal ko po kayo. Paano ko naman maipapakita? But may decree. Love is invisible. But giving is visible. Yun. And the degree of giving is the only visible and physical evidence to the degree of loving. Wow. Okay? Galing, So when you give something to others, means you love them. When you love those others, means you love God. Why? Vox populi, vox Dei. Ibig sabihin, the word of the people is the word of God. And one more thing, sabi ni Christ, what you do to the lesson of my brethren, is you do it unto me. So if you love those lesson of thy brethren, then you love him. Now, how can you prove that you love those lesson of thy brethren? Diba? So, give something to them. Give a part of you. Yes. Kapag ka minahal mo at tinulungan mo, yung degree ng pagtulong, ang kaisa-isang pisikal na ebidensya sa degree ng tinatawag na pag-ibig. Wow. Share muna natin to. Nagsashare ako Ang ganda, no? Mm. Okay, guys. Saan ba yung natin? Para marami manood. Di ba? Yan. Guys, napakaganda nitong episode na to kay Doc FLM. Share natin sa Messenger para pag share nyo sa Messenger, click lang kayo ng click. Masashare nyo sa lahat ng friend nyo. Ganun pala, no? Bago ako magsha-shoutout para marami makarinig. Pag shoutout ko yung pangalan nyo. Kasi ako ginagawa ko sa page ko sa Facebook. Nung pala dapat Messenger, kaya pala mali pala ako. Okay, guys. Magja-jump na tayo dun sa basher na agad tayo, guys.
Diretso na tayo dun sa ano ni Doc Evelyn. Eto guys Ayan. Diretso na tayo. Some things Yun are lang. great in doubles. Nag-commercial. Wait lang guys Ganito talaga kapag nagja-jump. Like double sealed Nagko-commercial. bags. Dapat pala lumabas muna ako, no? I apologize That's the sa fantastic antala. surprise of Nagkaroon Fua pa ng Fua. commercial. Okay, ano? Ay, meron pa ulit. Ibang class talaga si Doc. Tantad ng commercial, no? Mga AdSense ni Doc, ang gaganda. Okay, wait lang guys Tama ba? Tama ba? Tama. O, tama nga. Okay. Okay, ito na guys. Okay, mga bashers. Pasok! Ito, pag napakinggan to ng mga bashers, mahihigit yung mga bashers dito eh. Para sa mga basher, Yan alam na, nyo, ayan ganito na. yan eh. Dear Okay, bashers. makinig kayo mabuti ha. Yes, Doc. Nakikinig Okay, na doon po. sa mga gustong mag-record nito, i-record nyo na. Okay. Especially sa inyong lahat na nanonood. Okay. Alay ko tong salita na to sa mga basher. Alam mo, andito ako, nag-live ako, upang magbigay ng ilang salita para sa mga taong walang hiya at walang respeto sa kapwa. Sa ating lipunan, napakahalaga po ng paggalang at pagmamalasakit sa iba. At syempre, isama na natin ang pagtitiwala sa isa't isa. Ngunit sa tuwing may mga taong walang hiya na walang pakundangan kung yumurak sa ating mga dignidad at karapatan, nararapat lamang na tayo ay magsalita at kumilos. Okay? Ika nga sa kasabihan, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Hindi po tama ang pagsasamantala, pang-aabuso o panloloko sa kahinaan ng iba. Opo, hindi rin po tama ang pagsasalita ng hindi maganda sa taong walang laban sa kanya. Hindi dapat natin pabayaan ang kanilang mga gawain na sumira sa ating dignidad at kalayaan. Dapat nating ipaglaban ang ating karapatan at igalang ang karapatan ng iba. Kung ikaw ay naapi o inaapi nila at inaapi ka ng mga taong walang hiya, huwag kang magpapatalo. Ipakita mo ang iyong tapang at dignidad. Ipagtanggol mo ang iyong sarili at huwag mag-atubiling humingi ng tulong sa mga taong may kapasidad na tulungan ka. Huwag tayong maging manhid sa mga pang-aabuso nila. Huwag rin tayong maging manhid sa katiwalian sa ating mga paligid. Dapat nating tutulan at labanan ang kawalangyaan sa lahat ng paraan. Maging boses ng katotohanan at katarungan at maging gabay ng kabataan para sa ating maunlad na lipunan. Sa bandang huli, tandaan natin lahat, na ang tunay na lakas ay hindi nanggagaling sa pang-aapi at panlalamang sa iba. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagmamahal at pagkakaisa. Pagtulungan ito, pagtulungan po natin lahat na tayo'y magkaisa at magmahalan. Ito ang nag-iisang daan patungo sa isang lipunan na may respeto at dangal para sa lahat. Magsama-sama tayong tumindig at labanan ang mga walangya at ang kawalangyaan sa ating lipunan. Huwag tayong magpatinag sa mga taong walangya. Tayo ay magkaisa para sa kabutihan at katarungan at para sa dignidad at karangalan ng lahat. Maraming salamat at isang magandang araw sa inyong lahat. Nagustuhan nyo ba? Panalo, boss. Ganda. Yan ay para sa inyo na mga walangya. Ang ganda. Kapupulutan, boss, ng aral. No? Itong mga narinig po natin ay may katotohanan at kapupulutan ng aral.
At kung ito po ay i-apply At natin, may syempre, resulta eh. ngayong araw na to, nais kong magbigay pugay at pasasalamat sa mga taong mapagbigay. Yan. Yan. Sa inyong lahat. Yan. StreamYard, USA, lahat kayo, Naku. Lifestyle, Naku. 05 Gambler, Dito lahat ng lalo Filipino Family Club, naiinggit member na ang laging mga nandyan basher. tuwing oras ng humanitarian. Gusto ko pong basahin sa inyo ang isang maiksi kong talumpati na sinulat ko ito para sa inyo. Okay. Ginawa ko po ito para sa inyo, sa inyong lahat. Okay, na mga nagbenefactor sa mga humanitaryang nagdaan. Okay? Lalo na nung ako'y Wow. nasa kulungan. Ngayong araw na to at mga sandaling ito, nais kong magbigay pugay, salute at pasasalamat sa mga taong mapagbigay sa ating lipunan. Ang inyong kabutihan at pagmamahal ay nagbigay inspirasyon sa akin at sa ating lahat at nagpalakas sa aking kalooban upang ipagpatuloy ang aking laban. Ang pagiging mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pagbibigay ng material na bagay. Tandaan niyo po yan. Ito rin ay tungkol sa pagbibigay ng oras, atensyon, pagmamahal at suporta sa mga nangangailangan. Ito ay nagpapakita ng tunay na halaga ng pagiging makatao na may malasakit sa kapwa, sa lipunan at sa kalikasan. Alam niyo po, sa gitna ng mundo na puno ng pagsubok at kagipitan, ang mga mapagbigay ang nagbibigay ng liwanag. Kayo po yun. At pag-asa sa mga taong nangangailangan ng tulong. Ang inyong kabaitan at generosidad ay naglalayo sa dilim at nagpapainit ng puso, nagpapaalab ng damdamin ng taong inyong natutulungan. Naway patuloy kayong gabayan ng dakilang lumikha. Naway patuloy kayong gabayan ng inyong mga mabubuting gawa at pagiging huwaran sa iba. Ang inyong mga desisyong magbigay at magmahal ay nagbubunga ng pagbabago at pag-unlad sa buhay ng iba at sa ating lipunan. Sa bawat ngiti ng pasasalamat, sa bawat yakap ng pagpapahalaga, sa bawat tulong na inyong ibinibigay, nararamdaman namin at nararamdaman ng ating mga kababayan ang init ng inyong puso at ang liwanag ng inyong katao. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtulong at pagmamahal, hindi lamang po sa akin, kundi sa mga maliliit nating kababayan na tinutulungan natin buwan-buwan. Kayo ang tunay, ito pakinggan niyo po mabuti, kayo po ang tunay na yaman ng ating lipunan. Wow. Patuloy sana po kayong pagpalain at gabayan sa inyong paglalakbay ng kabutihan. Muli, maraming salamat sa inyo, sa mga taong mapagbigay, generous. Maraming salamat po sa inyong mapagbigay na puso. At magandang araw po sa inyong lahat. Wow. Sana po maibigan nyo ang aking munting mensahe na pinagtuunan ko ng oras upang isulat ko ng dalisay at dalita, ng dalisay na salita, Ang upang lalim. kayo'y mahandugan ng isang maiksing salita na kung saan ay magpapaalab sa inyong mga damdamin. Wow. Magandang gabi po. Maraming salamat po. Iyan po ang aking inaalay sa inyong lahat na walang sawang tumulong sa akin. Mabuhay po kayo. Francis Leo Marcos po. Kapatid nyo. Sarap naman pakinggan, Doc. Maraming salamat po. Okay, guys. Ano po na napakinggan niyo po si Doc Francis, ang ating pandemic hero. Yan pong talumpati niya na napakinggan po natin para sa lahat ng mga nagmamahal kay Doc Francis mula nung una, sabi niya, at hanggang ngayon. Yan po yung kanyang binibigay na mensahe sa bawat isa sa atin. Yan po yung kinaiinggitan ng mga bashers. Yung talumpati niya, patungkol po sa mga sumusuporta sa kanya, hindi mo natin yan bibigyan ng pag-uugnay-ugnay at talakayan dito. Ang bibigyan natin din
ay yung mga bashers. No? Bakit kaya siya talaga binabash? Kasi nga dahil dyan, di ba? Nagbigay siya ng mensahe sa kanyang mga supporters, no? Sa mga nagmamahal sa kanya, sa mga tao na hindi nag-iwan sa kanya mula noong una at hanggang ngayon na establish from the very first time yung relationship until now between his supporters and Doc Francis Leo Marcos, kaya nagkaroon ng malalim na relationship sa mga taga-suporta niya at syempre sa ating pandemic hero. Kaya kung makikita po ninyo hanggang ngayon, nagsusuporta sila kahit anong bato ng mga bashers, hindi kayang gibain si Doc Francis Leo Marcos. Ngayon, bakit siya sumasagot sa mga bashers? Katulad ng sinabi niya, di ba? Kailangan banggain, kailangan gibain din yung mga salita nila dahil hindi naman mga uh, walang weight, walang pundasyon, walang katotohanan yung mga sinasabi nila. Kaya diyan po siya ginigiba ng mga bashers, no? At napakinggan po natin, no? Kaya yung mga bashers, no? Talaga, maiigit sa inggit ang mga bashers. Alam niyo kung bakit? Dahil ang daming nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos. Hindi nila maunawaan kung bakit nakulong na nga, minamahal pa siya ng mga tao. Katulad ng sinabi ko sa inyo, sa history, when you read books in the history, no, in the past history of people, no, hindi lang sa Pilipinas kundi sa ibang lugar, ibang bansa din, sa mga kasaysayan. Makikita po ninyo na yung mga kilalang tao, yung mga great men of old, no, well renowned people, na mga leaders, yung kanilang mga background, nakulong din sila. No, bakit? Kasi nag-pioneer sila ng isang wave o ng isang movement. And nung ginawa nila yon, hindi sila maunawaan, yung iba nakulong, iba nga namatay, no, nagbuwis silang buhay. Pero syempre, di mangyayari sa ating pandemic hero. Okay? Si Doc Francis Leo Marcos. Iingatan siya ng Panginoon. Meron nga dito akong hinahanap na nakalimutan ko yung pangalan na nag-comment. Sabi niya, hindi kaya si Doc Francis ay sent by God para talaga tulungan yung mga taong nangangailangan, to defend the poorest of the poor. Well, yes. My answer is yes to that. Hindi muna tayo mag-shoutout ngayon. Susunod po tayo mag-shoutout ng ating pong mga nasa comment section at bibigyan po natin ng panahon yan. So, yung mga bagay na ito na maririnig natin sa ating mga supporters, sa lahat ng mga nagmamahal kay Doc Francis Leo Marcos, ito yung mga bagay na kinaiinggitan ng mga bashers. No? Bukod sa mga nagpapalipad, inggit na inggit sila dun eh. No, bukod sa mga properties ni Doc Francis Leo Marcos, inggit na inggit sila dun yung kanyang mga pero pupunahin, ba't wala kang ring ngayon? Bakit wala kang suot na ganito ngayon? Kung ano na pinupunan nila, lahat ipupunahin nila. So, ganun din, walang bago, no? There is nothing new under the sun. There is nothing new under the sun. Kung ano yung nangyari noon na kasaysayan ay mangyayari ngayon. Ano dapat natin gawin? We need to brace ourselves. Kung paano natin i-compose yung ating sarili sa lahat ng mga challenges sa buhay natin. Kung gaano kalaki yung calling natin, ganoon din kalaki yung biyaya na ibibigay sa atin ng Panginoon to combat those times of attack, by the enemy. We have the grace of God. And I believe that our pandemic hero, Dr. Francis Leo Marcos, has all the wisdom of God, has all the grace of God, and he is safe. Our pandemic hero is encamped by angels, at kahit saan man siya pumunta o ano man ang kanyang gawin ay iniingatan siya ng Panginoon. So, sa mga ginagawa natin ngayon, tuloy-tuloy lang po tayo at parating na po yung ating humanitarian, no, nagaganapin sa Region 2 ngayong June, no, malapit na po, magsimula na po tayo ng countdown. Ito pa, no, diyan inggit na inggit yung mga basher. Saan? Sa mga humanitarian. No, inaabot ni Doc Francis yung mga tao na talagang walang-wala. Okay, hindi tayo magsasawa na paulit-ulitin, banggitin yung mga taong inaabot natin. Dahil pag hindi po natin binanggit yan, lahat ng yan po ay makakalimutan. Dapat po, lagi nating paalalahanan yung ating mga sarili. Paalalahanan yung ating mga kababayan na merong
Francis Leo Marcos na ginamit ang Diyos na sa panahon ng pandemic ay naging inspirasyon ng maraming mga Pilipino. Ang ganda po ng kanyang talumpati pero hindi muna natin yan bibigyan ng pag-uugnay-ugnay at tatalakayin dito sa episode na to. Ang ating pong binubusisi at tinitignan, no, ina-analyze dito ay yung mga bashers, no. Okay, we're just having fun doon sa title ko po. I apologize, no, kung medyo offending. Pero ganun talaga, no. Pag ikaw ay nainggit, maiigit ka talaga at saka papangit ka. Okay. So dito po sa ano naman natin, actually, hindi po tayo magmumura, no? Ibibigay po natin yan sa ating pandemic hero. Kasi mararamdaman mo naman talaga sa kanya na talagang binalahura siya, no? Kaya kung may naririnig po kayo sa kanyang pagmumura, kasi naman, may mga tao talaga na ganun din magsalita sa kanya. So, yung mga ganyang bagay, ibinibigay po natin yan sa ating pandemic hero. At syempre, binibigay natin kay Utol Anino. Okay? Pero dito, sa ginagawa ko dito, gusto kong ipakita po sa inyo na lahat ng ginagawa ng ating pandemic hero ay may bigat, may weight, no? At makikita natin na ito po ay from the heart. Hindi po siya gagawa ng isang proyekto, ng isang misyon na basta-basta lang. Okay? Kaya nga, kung mapapansin ninyo, hindi po natin siya ngayon nakakasama sa mga live stream. Minsan, isang araw wala siyang live stream. Meron naman isang araw, may umaga, may gabi, meron naman tanghali, may hapon. Kaya walang oras siya mag-live stream. Kaya antabay ka talaga. Now, kapag nag-work ka sa umaga, hindi ka makaka-attend sa kanya. Team replay ang dating ang labas mo. Ngayon naman, paggabi naman at nag-iintay ka sa kanya at pagdating ng 9 o'clock, 10 o'clock, matutulog ka na, hindi mo siya mapapanood. Or, late at night, minsan, 12:15 ata yun, bigla siyang nag-live stream, no? Nag-LS si Doc Francis Leo Marcos. Nakaka-attend tayo, yung iba minsan, late na ako nakaka-attend. Pero minsan naman, naumpisahan ko. No, katulad nung yesterday ba yun, o nung last 2 days ago, na wala kami na kuryente, hindi ako nakapanood, no? Pero anyways, nandito tayo ngayon, kaya natin binibigyan ng boses itong mga ginagawa ng ating pandemic hero dahil marami po siyang natutulungan at naging inspirasyon po siya ng maraming mga Pilipino. Kaya itong mga bashers gumagawa ng mga paraan para i-stop yung kanyang mga ginagawa. Pero nais ko pong sabihin sa inyo, you cannot put a good man down. You cannot put a good man down. Kaya nga siya, hinirang ng langit, no? Agila ng norte. 'Di ba? Bakit? Kahit anong pangbabash mo sa kanya at kahit anong pang-pull down mo sa kanya, sasamahan siya ng Panginoon. Okay? So bago tayo matapos, may gusto po akong basahin dito. Huwag po kayong mag-alala, ibibigyan po natin ng shout out lahat ng mga nagbigay ng comment, no, sa ating comment section. Pero sa pagkakataon na to, dito sa episode na to, ay hindi po tayo magbibigay, okay? So, bago tayo matapos, gusto pong sabihin sa inyo, dito, meron akong nabasa. Ang sabi dito, my story is filled with broken pieces, terrible choices, and ugly truths. It is also filled with a major comeback, peace in my soul, and a grace that saved my life. So parang, yung binabasa ko ito, naalala ko yung si Doc Francis Leo Marcos, di ba? Sabi niya, dami kong nagawang kasalanan. Sabi niya, lagi niya sinasabi, di ba? Nagkamali ako, maganyan-ganyan, etc. etc. Pero yung kanyang pagbalik, no? Yung kanyang comeback. It's a major comeback. Sabi dito, filled with peace in my soul and a grace that saved my life. So nais ko pong sabihin sa inyo, with a great responsibility, there's a bit the grace of God is available, always available. Kaya nga ang laki ng kanyang calling, pero andun yung grace ni Lord. Kaya nga siya hinirang ng lahat. So, maraming salamat po sa lahat ng nagmamahal sa ating pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. So, mga bashers, tandaan nyo, binabasa ni Doc Francis Leo Marcos yung mga comment ninyo. Di ba? Binibigyan pa tayo, binibigyan pa kayo ng pwedeng i-content dahil mahal din niya kayo. Kaya dahil kung hindi, baka inano niyo na yung kino-content niyo si Doc Francis Leo Marcos at kumikita kayo. Di ba?
So, mahal na mahal kayo ni Doc Francis. Gusto niya rin kayong kumita. Di ba? Kaya wag po tayo magpo-pull down ng ng mga tao. Okay? Katulad ng sinabi ni Doc Francis Leo Marcos kay Diwata, no? Gusto nga niya si Diwata eh. Di ba? Ang ibig sabihin, pag nakakita tayo ng taong umaasenso, sabi ni Doc Francis Leo Marcos, wag natin hilahin pababa. Di ba? Hindi yun ang gusto niya. Ang sabi niya, pag nakakita tayo ng Pilipino na umaasenso, suportahan natin yan. Di ba? So, bakit siya nag-comment dun sa nagbigay ng reaction kay Diwata? Kasi may nagtanong. No, may nagtanong. Hindi naman siya magbibigay ng reaction kay Diwata kung walang nagtanong, guys. Alam niyo kung bakit? Ilang beses po nagsusulat yung mga nasa comment section. Ano sa Doc FLM, Boss FLM, Idol, ano po masasabi ninyo kay Diwata? Ang lagi sinasagot ni FLM, I think 2 or 3 times, ang sagot lang niya, hayaan natin yung tao na umasenso. Indirectly, no? Indirectly, ganun yung sinabi niya. In other words, hayaan natin um, yung tao na nagtatrabaho. Di ba? Pero merong nagsulat ulit, no? So hindi na siya merong statement na sinabi, kaya nagbigay na siya ng reaction. Okay? Kaya ang unang sinabi niya, okay, bago yung binigyan niya ng parang pangaral, no, si Diwata, bago 'yon, ang una niya sinabi, hayaan natin si Diwata na umasenso, wag natin hilahin pababa. Di ba? Tapos, ano sinabi niya doon sa mga vlogger na may personal intention or wrong motives sa pagbablog kay Diwata, di ba? Pinagalitan niya. Iba't ibang mga personality, no? Yung malalaking personality, pinangaralan niya. Kaya wag po tayo ma-offend kung ganun magsalita si Doc Francis Lay Marcos. Okay? Medyo may aray. Okay? So, yun lang po. Kaya nung pangalawang vlog niya, no? Dahil meron naman nagpapagreet na na tawag dito birthday, tapos ang sabi ni Diwata, lilipas din yan kuya. So syempre, as man's defender po si Doc Francis Leo Marcos. Kaya nga napagkalooban siya ng ng honoris causa. Why? Kasi nga yung humanity, love na love niya. Ayaw niya na may natatapakan. Sa katatapos na kanyang talumpati, makikita po ninyo yung bawat detalye na mahal niya yung mga tao. Kaya nagsalita ulit siya. 'Di ba? Nagsalita ulit siya. Ano sabi niya kay Diwata? Dahil sa sinabi mo na yan, lilipas ka din. Pero nagbigay pa rin siya ng warning. Pero, 'di ba? Preempt na kung gagawin mo to, hindi mangyayari sa iyo 'yan. 'Di ba? So sa susunod po, pag-uusapan natin si Diwata. Naisingit ko lang po ng konti. At syempre, may sinabi po ang ating pandemic hero kay Diwata, nasusundan pa rin po natin. Yun lang naman yung ating ginagawa dito sa ating YouTube channel. Kung ano po yung sinasabi ni Doc Francis Lay Marcos, binibigyan po natin ng reaction, ina-analyze natin, at kung ano yung magandang aral na pupulutan ay kinukuha po natin yun. Okay? So, hayaan po natin na maging ehemplo po tayo ng bawat isa. Siyempre, we emulate our pandemic hero. Walang iba kundi si Doc Francis Leo Marcos. Kaya sa lahat po na nagmamahal sa ating pandemic hero, ang nais sabihin sa inyo ng ating Doc FLM ay mahal din niya po kayo. At salamat po sa lahat ng nagmamahal din kay Faceless Ron. Okay mga bashers, kung meron po kayong time, pwede na po kayong bumili ng wines. Pag naigit po kayo, mura lang to. No, I'm just kidding. No? We're just having fun. Ulitin ko po. Okay? So, maraming salamat po sa inyo at kita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng ating FLM Comeback series vlog. God bless everyone!